Dahil sa bibilangin lamang kapag nagsimula na sa February yung start ng campaign period. Opo. Yun ngayon ang nangyari dito kay Marcoleta. Sinabi niya na yung 70, close to 75 million na galing sa tatlong donors ay natanggap niya noong before the start of the campaign period ng I think February ata yun. So kaya hindi niya sinabi kung sino yung mga nag-contribute. Kaya hindi daw liable. Pero nakakapagtaka naman, if you are not yet a candidate, bakit naman yung mga donors ay magiging liable? Ang donors, nagbigay sila before the start of the campaign period. And therefore, ang binigyan ng mga donors ay hindi kandidato. So, paano sila magiging liable? Ay sabi ng batas, yung mga donors na nagbigay sa isang kandidato dapat mag-report. Ay sila, nagbigay sila sa isang hindi pa kandidato. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Si Attorney Makalintal, maganda yung comment dun sa kaso ni Marcoleta. Yung inabsuelto din si Marcoleta. Si Attorney Makalintal, magaling yan na election lawyer. Ano yan? Yan yung abogado ni Leni Robredo sa election protest nung nagkalaban sila ni PBBM. Okay, si Romy Makalintal, maganda yung comment niya. Sabi niya, ano ba naman itong COMELEC sa desisyon kay Marcoleta? Ang gulo ah. Ang gulo. Sabi ni Attorney Romy Makalintal, paano yon? Sabi sa COMELEC, si Marcoleta ay hindi liable doon sa hindi niya pag-disclose ng kanyang donors. Hindi siya liable. Hindi siya criminally liable. Ang rason, kasi wala na yung law na yon. Yung section na yon, wala na yon, repealed na. Yun yung sabi ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC. Pero sabi naman ni Attorney Romy Makalintal, kasi sabi ng COMELEC, yung mga donors ay pwedeng kasuhan, criminally liable. Kasi yung section 98 yata yun. Yung section 98 ay iba naman na section doon sa section 109. Yung kasing tungkol sa pag-disclose ng donor, section 109. Yun namang tungkol sa obligasyon ng mga donors na mag-disclose ay section 98. Ang na-repeal lang daw ay yung section 109. Yung 98 ay hindi. So, yun ang sabi ng COMELEC. Kaya, liable yung mga donors na hindi sila nag-disclose ng kanilang donation, pero si Marcoleta hindi liable. Sabi ni Attorney Romy Makalintal, anong klase yan? Anong klaseng desisyon yan? Anong klaseng desisyon yan? Liable yung mga donor, si Marcoleta hindi. Parang ang gulo niya. Kaya si Attorney Romy Makalintal, magaling yan na election lawyer yan ni Leni Robredo, nagkomentaryo siya eh. Tama si Nidx Gaming, ang daming kalukuhan ng COMELEC. Paano nangyari yan? Yung donors liable criminally sa hindi nila pag-declare ng kanilang donations. Pero yung tumanggap ng donation na politiko, si Marcoleta hindi liable. Matindi. Kaya sabi ni Attorney Romy Makalintal, mukhang ibang klase itong desisyon na to. Kailangan itong pag-aralan ng COMELEC. Ang gulo ng ganyang desisyon. Paano nangyari yan? Tapos, ang sabi ni Attorney Romy Makalintal, sabihan niya ng COMELEC, yung defense ni Marcoleta na hindi pa naman siya kandidato nang tinanggap niya yung donation kasi hindi pa naman campaign period, Piñera Doctrine. O sige, ito parang ganito. Maganda yung punto ni Maganda yung punto ni Attorney Makalintal eh. Ganito. Si Marcoleta, nang tinanggap niya yung donation, ay hindi pa naman kandidato. Yun ang sabi ng COMELEC. Kasi nung tinanggap niya yung donation, hindi pa campaign period. Nagiging kandidato lang
ang isang tumakbo kapag campaign period na. So tinanggap niya yung donation, 75 million yun 75 million. Tinanggap niya yon ni Marcoleta, hindi pa campaign period, January. February yata yung campaign period. So technically, hindi pa siya candidate. Therefore, hindi siya liable. Parang ganon. So ang sabi naman ni Attorney Rumi Macalintal, liable yung donors kasi nagbigay sila ng donation sa kandidato na hindi nila dineclare. Political donation. Ay paano nangyari yon? Sabi nyo hindi pa kandidato si Marcoleta. By your reasoning or justification, hindi pa kandidato si Marcoleta nang binigyan ng donation ng mga donors. Therefore, yung binigay ng mga donors, hindi yun political donation kasi hindi pa naman kandidato si Marcoleta. Hindi naman pwedeng sasabihin yung hindi kandidato si Marcoleta tapos yung donors na nagbigay ng campaign donation, political donation. Paano mo nasabing political donation? Hindi nga kandidato pa si Marcoleta. Kaya kumbaga magkabangga yung ganong desisyon. Kapag sinabi mo na si Marcoleta ay hindi pwedeng kasuhan kasi hindi pa naman siya kandidato, paano naman yung donor nagbigay ng donation, liable na siya kasi campaign donation political donation. O paano naging political donation? Sabi nyo hindi pa kandidato si Marcoleta. Kaya mga kabunyog mga kabayan, sabi ni Attorney Mac, nakakatawa tong Comelec. Anong klase yan? Ayusin nyo nga ang desisyon. Ayusin nyo yung desisyon nyo. Pinalusot si Marcoleta, pero ang gulo ng palusot. Nakuha nyo mga kabunyog mga kababayan? Ang palusot ng Comelec kay Marcoleta, magulo. Parang sabi nyo hindi pa kandidato si Marcoleta kasi in-apply nyo yung Piñera Doctrine nang tinanggap niya yung donation. Therefore, bakit yung mga donors nung nagbigay ng donation, sabi nyo, political donation? Hindi pa naman pala yun kandidato. Therefore, hindi liable sa political donation ang mga donors. Hindi rin sila dapat nag-declare kasi hindi naman campaign donation yun. Ang gulo ng Comelec. Banggaan. Diba? Kumbaga, ang gulo. Ang gulo talaga, sabi ni Attorney Mac. Ang gulo, palusot. Kaya lang, yung palusot, masyadong magulo nga. Kaya sabi ni Attorney Mac, pag-isipan niya ng Comelec. Pag-isipan yan. Okay, mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.